Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa ating serye ng thematic sermon of the Bible. At sa ating pong pananambahan ngayong gabi ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Heso Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa at huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. So tayo po ay nasa thematic sermon of the Bible at ang aklat po na ating tatalakayin ngayon ay nasa ikalawang Pedro. So ang Old Testament po ay ating pong natapos na at ngayon ay nasa New Testament po tayo sa general letters. Kung mapupuna po nyo ang ating mga aklat na tinalakay, ay mga tema po nitong mga aklat ang ating pong paksa. Alright? Mula po sa aklat ng Hebreo, Santiago, unang Pedro, at ikalawang Pedro. So meron pa tayong mga remaining mga 5 aklat bago po nating matapos ang entire books of the Bible. Okay? So, tayo po ay nasa paksa natin ngayon, mga dakilang pangako para sa makadiyos na pamumuhay. At yan po ay matatagpuan po natin sa unang Pedro 3:4. Kung kayo po ay may mga tangan na Biblia, pwede po ninyong buksan ang ating pong talata na nabanggit. Ano po? Okay? So ito po ang ating talata. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Tumulo po tayo sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na samahan tayo sa ating pong pananambahan sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito ng aming pong pagsamba na sama-sama, Panginoon, na sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita ay mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng liham na ito na naisulat ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na nagkalat sa buong Asya noong kanyang kapanahunan. Aming dalangin, Panginoon, ng aming pong pakikinig, pagsamba ay magbigay sa amin ng kaaliwan at magbigay ng kalwalatian sa iyo. Sa gayon kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasakop sa iyong kalooban. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na sa sandaling ito ay ikaw po ang mangusap sa kanila, Panginoon. Ano man po ang mga problema na kanilang pinagdaraanan, ano man po ang mga suliranin, naway patuloy mo sila na samahan. At sa gayon, Panginoon, ay magtagumpay sila sa pangaraw-araw
na mga hamon sa buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Okay? So, nakita po natin yung ating talata. Ano po? Unang Pedro. Ikalawang Pedro. Kabanata 1 mula 3 hanggang 4. Ano po? So, ito pong aklat ni Pedro ay ating balikan. Ang may akda po nito ay si Apostol Pedro. Ano po? Noong panahon ng 64 to 68 AD nang isulat niya ang liham na ito para sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano na humaharap po sa mga maling aral at pag-uusig. So dalawa po ang problema na kinakaharap ng mga mananampalataya noong panahong iyon. Ang maling aral na itinuturo po ng mga Gnostic, Docetic, at iba pang uri ng mga maling aral na lumalapastangan sa ebanghelyo ng ating Panginoon at sa turo ng ating Panginoon. At kaugnay nito sapagkat ang mga Kristiyano ay kumbaga parang bagong relihiyon noong panahon iyon, ay naroon ang mga pag-uusig. At iba't ibang uri ng mga pag-uusig ang kanilang naranasan sa kanilang paglakad bilang mga tagasunod ni Kristo. Kung merong mga maling aral noon, hanggang ngayon meron pa rin. Kung merong mga pag-uusig noon, hanggang ngayon ay meron pa rin sa iba't ibang dako ng mundo na kung saan ang aral ng ating Panginoon ay patuloy na tinutuligsa. At sa gayon, makikita natin na itong mga nangyayaring ito ay magbigay sa atin ng pananaw na ang liham na ito ay naglalayon unang-una palakasin ang pananampalataya. Sapagkat pwede tayong panghinaan sa mga pag-uusig at mga maling aral na ating nadidinig at magbigay ng kalituhan. Ikalawa ay yung magbabala laban sa huwad na guro. So paano ba nating ma-identify ang mga huwad na guro? Dito natin makikita na kapag ang kanilang moralidad ay hindi tumutugma sa kanilang mga itinuturo, ito ay nagpapahayag lamang na ito ay mga huwad na guro. Kung meron sila noon, tayo rin ay meron din sa panahong ito. Kaya ito'y babala. At itinuturo din dito ng aklat ni Pedro kung sino itong mga taong ito, paano mo malalaman at paano mo makikilala. Ikatlo ay ituro yung katiyakan ng pagbabalik ni Kristo. So dito ay pinapakita din ni Pedro ang katiyakan ng ating Panginoong Kristo ay muling magbabalik. At sa gayon, makita natin na ang pangakong ito ay may katiyakan at katotohanan. Alright? So dito sa aklat ng ikalawang Pedro, makikita po natin yung mga tema na banggit niya dito, yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa banal na pamumuhay. Ikalawa, makikita rin natin dito yung patuloy na paglago sa kaalaman kay Kristo. At ikatlo, yung babala sa kasinungalingan. Ikaapat ay yung pagbabalik ng ating Panginoon. So dito ang pinaka-key verse ay makikita natin sa ikalawang Pedro 3 at 18. Okay? Okay. So nakita na po natin yung background ng ating ikalawang Pedro. No po, balikan po natin yung talata na nabanggit doon sa verse 3 hanggang 4. Sabi ni Pedro diyan, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So, nabasa na po natin kanina yan at ngayon ay atin pong
sisiyasatin at meron tayong mga tanong dito na umuugnay dito po sa mga talata. Ang una ay ano po daw ang itinuturo ng talata tungkol sa pinagmulan ng lahat ng bagay na kailangan upang mamuhay ng makatiyos? Ang sagot po natin diyan, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos at tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus. Kaya malinaw po yung layunin na para tayo'y makapamuhay ng makadiyos at ito ay mula sa kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, paano ipinapakita ng talata ang ugnayan ng ating pagkilala kay Jesus at ng ating pamumuhay na makadiyos? Sa pagkilala po kay Jesus, tayo po ay tinawag upang makibahagi sa kanyang karangalan at kabutihan na siyang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng banal. Yan po yung sagot natin. Okay? Ikatlo, ano po yung kahalagahan ng mga takila at napakahalagang pangako na ibinigay ng Diyos ayon sa talata? Yung pong mga pangakong ito ay nagiging daan upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan at makabahagi tayo sa ah, sa likas ng Diyos. So tinatawag nating nature ng Diyos. So bilang mga mananampalataya, ang model po ng ating pagiging makadiyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So yung kanyang kalikasan na Diyos at tao, naroon yung kanyang pagkadiyos at ito yung magiging modelo na tayo ay makaiwas sa nakasisirang pagnanasa ng salibutan. Okay? At ang sagot nga natin diyan, maging bahagi tayo ng likas ng Diyos. So ano ba yung likas ng Diyos? Nariyan makikita po natin do sa talata. Ano po yung ipinapahiwatig nitong talata tungkol sa epekto ng mga pagnanasa sa sanlibutan sa buhay ng tao? Okay? Yung pagnanasa sa sanlibutan, ano po yung tinatawag nating namumuhay ng makalaman, namumuhay ng pansamantala, at nawala na yung focus sa walang hanggan. Ang pinapahiwatig po nito, yung pong pagnanasa ng sanlibutan ay nakasisira at humahadlang sa pamumuhay na makatiyos. Alright? Sabi nga po ng ating Panginoon, hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin mong isa at kapupuotan mong isa. Kaya't kailangan natin ng pangako at kapangyarihan ng Diyos upang malampasan ito. So yung pangako sa atin, napakaraming pangako ng Diyos na kapag tayo ay namuhay ng may pagsunod na kabanalan, hindi po natin talaga ito kakayanin sapagkat tayo po'y nabubuhay pa sa laman. Pero sa kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa atin, ay kaya natin itong malampasan. Kung paano nalampasan ni Kristo yung tatlong tukso sa kanya ng dyablo dun sa ilang nung siya ay matapos makapag-ayuno, during mag-ayuno at makatapos mag-ayuno. Nung si Kristo ay magutom at sabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos ay gawin mong tinapay ang batong ito. At mapupuna po niyo sinabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. At siya ay tinukso uli. Ang sabi sa kanya ay, lumuhod ka sa akin, sambahin mo ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ang yaman ng mundo. Eh, yung tatlong tuksong yan, sinagot din ng ating Panginoon yan, na wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Yung ikatlo, magpatihulog ka sapagkat iingatan ka ng mga anghel. Nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang iyong Panginoong mong Diyos. So, tandaan po ninyo mga kapatid, na ang dyablo ay gumagamit din ng Biblia. Kaya nga maraming mga nagiging kulto sapagkat
gamit ang salita ng Diyos pero ah, makasanlibutan ng pagnanasa. Amen. So ngayon, paano natin malalampasan yung mga tukso? Ay manangan po tayo dun sa pangako at dun sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat yun ang kapangyarihan na meron tayo na malampasan natin ang mga tukso. Napakaraming tukso sa mundo sa totoo lang. Alright? Mula ulo hanggang talampakan pwede kang tuksuhin. Pero kung paano si Kristo ay nagtagumpay sa mga tukso, ganun din naman na gusto ng Diyos na tayo magtagumpay sa mga pagnanasa at mga tukso ng mundo. Amen. Okay? Kasi may pangako eh. Ito dito pumapasok po yung mga tanong na paano pastor kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo pero namuhay ka sa kasalanan, ito po kaya itong mga taong ito ay ligtas? Ito po kayang mga taong ito ay pupunta sa langit? So dito natin makikita ang tinuturo ng Biblia kung paano tayo mamuhay dapat ng may pagsunod at kabanalan sa Diyos. Okay? So ikalima, ano po ibig sabihin na makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos? Right? Yung kalikasan, yung nature ng Diyos, ano? Ibig pong sabihin nito ay mabago ang ating pagkatao upang maging kaayon ng kabanalan at kabutihan ng Diyos at hindi lamang manatili sa makasalanang kalagayan ng salibutan. Sa totoo lang po, ang mundo ay pasama ng pasama, hindi po pabuti. Bagamat may sinasabi tayong mga improvements sa mundo, may mga mayayaman na mundo, na ang uri ng kanilang pamumuhay ay taliwas sa pamumuhay natin sa Pilipinas, pero the fact is, the world is not getting better. It's getting worse. Palala ng palala ang kasalanan, ang kasakiman, ang luho, ang kalaswaan. Lahat po ng uri ng makamundo ay narito sa mundo. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan po natin ano po, na itong kasalanang kalagayan na salibutan, ito po ay wawasakin nga ito eh. At ito ay kumbaga ma-purify kapag ang ating Panginoon ay dumating na. Kaya ano man yung nangyayari sa mundo, kasakiman, kalaswaan, yung kawalan ng galang sa Diyos, yung maling aral, lahat yan mawawala yan. Babaguhin lahat ng Panginoon. Yun yung pangako na itinuturo sa atin na magbabago ang lahat. So ngayon, ay hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kung kaya nga ang tanong natin, kayo ba'y handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Kung madatnang kayong namumuhay sa kasalanan, ano kaya ang mangyayari sa atin? Mga kapatid, narito po yung aral na sinusundan natin kasi kahit na sabihin mong reliyoso ka, sumisimba ka, pero namumuhay ka sa kasalanan, medyo mayroon pong malaking katanungan diyan. Sapagkat ang ninanais ng Diyos ay kabanalan, hindi po yung kamunduhan. Okay? Ngayon, balikan po natin titulo ng ating paksa ngayong umaga, ngayong gabi, mga dakilang pangako para sa makadiyos na pamumuhay. Okay? So yung dakilang pangako sa atin na malampasan po natin ang tukso ng mundo at yung ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo na ating inaasam ay darating po sa takdang panahon. Pero habang narito pa tayo sa mundo, itong mundo ay punong-puno ng mga tukso, kalaswaan, kasakiman, mga huwad, napakarami ano po. At medyo magugulo ka na ang isip mo kung sino ba yung papaniwalaan mo. Napakasimple lang eh. Babalik po ulit tayo sa Biblia kung ano ang tinuturo nito at kung sino ang tinuturo nito para magkaroon tayo ng modelo ng pamumuhay patungkol sa kabanalan. Okay? Sapagkat kung tayo po ay mamumuhay sa kasalanan, baka hindi tayo pumasok sa langit. Kasi sinasabi ng Biblia na magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Walang papasok na makasalanan sa langit, yun lang ang mga binanal ng Diyos. Okay? So ang tanong, paano mamuhay ng makadiyos habang narito po tayo sa mundo?
Mahirap na tanong ito, pero merong guidelines kung paano natin ito gagawin. Ang tanong ay gusto ba nating mamuhay ng makadiyos o gusto nating mamuhay ng makasanlibutan o gusto nating mamuhay ng makamundo. Alright? So pansamantala lang ang buhay natin pero pwede tayong makapamuhay ng makadiyos. Ito po yung mga practical application na nahalaw po natin dito sa mga talatang ito ng ikalawang Pedro. Ano po? Una, are you ready? Mamuhay ng may layunin at kabanalan. Yung pong layunin, ibig sabihin, yung purpose ng buhay mo, hindi ka narito sa mundo para lamang ah, kumain, matulog, magpasyal at magpakasarap. Tapos mamatay. Hindi po yan ang layunin ng buhay natin. Mamuhay ng layon na may layunin na ito'y magbigay ng luwalhati sa Diyos at tayo'y maging masaya. At mamuhay ng may kabanalan. So yan po ang nais ng Diyos sa atin, na mamuhay tayo ng may kabanalan. Okay? So, dahil ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin upang mamuhay, ng makadiyos, maaari nating piliin na magpasya araw-araw na sundin siya kaysa sa tawag ng tukso. Halimbawa, piliin ang katapatan kahit sa malilit na bagay tulad ng hindi pandaraya sa trabaho o eskwela man. So yung mga maliliit na katapatan po, yan po ay sabi nga natin, nagsisimula sa maliit na bagay yan eh. At ang matindi dito yung malaki na pwedeng mangyari. Kung natuto ka na magtapat sa maliit, sa malaki, malamang magiging tapat ka rin. Meron isang kwento ng isang bata na nakapulot ng $20,000. Ano? At sila po ay mahirap lang. Pero mas pinili nung bata na ibalik sa may-ari yung napulot niyang pera. So, kung titingnan natin na yung ganong uri ng mga reaction, pwede mong itago na yun kasi wala namang nakakita eh. Sa'yo na yun. Kumbaga, the finder's keeper. Pero mas pinili nung bata yung alam mo yung nangyari doon sa bata? Dahil yung nanay niya walang trabaho eh. So siya ay may-ari ng kumpanya, so kinuha siyang accountant ng kanyang kumpanya. At hindi lang yun, binigay pa yung pera nung may-ari na $20,000 doon sa bata. At ayaw nga tanggapin, pero sabi nung tao na ibinalik yung pera sa kanya, ay para doon sa future ng anak mo yan, hindi para sa iyo. Right? Kaya nga ang katapatan ay inire-reward ng Diyos. Kahit malilit na bagay lang na maging honest tayo. Okay? So yan po yung pamumuhay ng kabanalan. Hindi po nagsisimula sa malaki ang lahat ng bagay. Lahat yan ay nagsisimula sa maliit. Kaya piliin natin yung katapatan. Kahit saan mang anggulo ng buhay yan. Okay? Ikalawa, kilalanin si Jesus ng mas malalim. Okay? So, paano natin kikilalanin si Jesus ng malalim, mas malalim? So, kaya nga po, kung tayo nananampalataya sa Kanya, ay ninanais niya na makilala natin siya ng lubusan. Sino ba si Kristo? Sino ba si Jesus? Ano ba siya? So, ang Biblia ay naghahayag na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Meron po siyang dalawang nature, God and human. 100% God at 100% man. No confusion, no separation, no mixture. One person but dual ang person. So na hindi matanggap ng kulto. Pero ang Biblia ay nagtuturo na si Jesus ang Diyos na nagkatawan tao. Si Jesus na namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay at muling magbabalik. Okay? Ang lakas para sa buhay na makadiyos, tandaan po natin ay nagmumula sa ating relasyon kay Kristo. Kaya kung ating relasyon kay Kristo ay matibay, halimbawa,
kung paano natin siya makikilala ng lubusan, maglaan ng oras, araw-araw para sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat yan po yung mga hakbang na makatutulong sa atin para lumalim ang ating pagkakilala kay Kristo. Mas lalo pa kung tayo ay nag-aaral. Kaya nga po meron tayong devotion every Tuesday, Wednesday, and Thursday para mas lumalim pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Otherwise, marami ang pagsuway. Pero kung kilala mo siya, kakaunti ang pagsuway sapagkat alam mo ang nais niya sa buhay mo. Kaya yung paglalaan ng oras po sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, napakahalaga po na sa atin yan. Doon natin makikilala kung sino si Kristo sa buhay natin. Right? Ang tanong, kung nagbabasa ba kayo ng Bible? Kayo ba'y nananalangin? Sapagkat marami tayong problema sa buhay. Ano? Hindi po tao ang lulutas nito sa atin. Right? Kung kilala mo si Kristo, mas lalong lumalalim ang pagkaunawa mo na sa mga problema na dumadating sa'yo, kahit na nawawalan ka ng pera, mga pagsubok, dudulog ka sa panalangin at ihiling mo sa Panginoon na tulungan ka. Tayo kasi mga tao, kapag nangangailangan, ang hahanapin natin yung mauutangan kung sino. Mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos hindi magkukulang. Ngayon, kung kilala natin ang Panginoon, hindi tayo kukulangin. Alam natin na naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alright? Tandaan niyo po, ang saklolo laging nagmumula sa Diyos. Ang tao, kasangkapan lang yan. Pero, yun nga, ang tao lagi may failure yan. Hindi po yan, kumbaga, sasabihin natin na makakatulong sa atin. Hindi po tayo sa tao umaasa. Sa Diyos tayo umaasa. Kapag kayo po'y umasa sa tao, mabibigo po kayo. Pero kapag umasa ka sa Diyos, hindi ka mabibigo. Kaya yung paraan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, nakatutulong po yan sa atin. At hindi natin nilalagay ang ating sarili sa kahihiyan at bagay para bang mawalan ng respeto sa atin ng ating kapwa kapag tayo laging umaasa sa ating kapwa at nangihingi at humihingi ng tulong. Though hindi namang masama yan, ano po. Kaya lang yung inaasahan mo na tutulong sa'yo na akala mo at hindi ka nabigyan, tatampo ka. Samantalang ang langit ay bukas 24 oras. Bakit hindi mo kaya subukang manalangin? Bakit hindi mo kaya subukang magkonsulta sa Biblia? Kasi naroon ang sagot eh. Amen? Okay? Katlo, panghawakan ng mga pangako ng Diyos. So paano natin panghahawakan yung pangako ng Diyos? Alam niyo po, there were 7,000 promises in the Bible. Isa po sa mga pangako na nabanggit dito na si Kristo'y muling magbabalik. Ay libo yan. Alright? Mga bala po yan na pwede nating mahugot eh. Sa lahat po ng anggulo ng ating buhay, marami tayong kailangan mula ulo hanggang talampakan. Pero wag nating isipin na laging pera ang kailangan natin. Baka kailangan natin baguhin natin ang pag-uugali natin, pagtingin sa ating mga pangangailangan. Tandaan niyo po na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kung tayo'y punong-puno ng salita ng Diyos, ewan ko lang kung hindi parangalan ng Diyos yan sa buhay mo sapagkat inirerespeto ng Diyos yung kanyang pangako. Amen. Okay? Ang kanyang mga dakilang pangako ay nagbibigay ng pag-asa, direksyon. Kaya kung tayo doon aasa doon sa kanyang pangako, halimbawa, kapag dumaraan sa problema, ano bang problema natin? Pera, relasyon, karamdaman, baha, natural po eh. Kung titingnan natin, maraming problema talaga, mundo, no?
Alalahanin mo ang pangakong hindi tayo iiwan o pababayaan ng Diyos ni minsan. Tandaan niyo po yan, hindi magkukulang ang Diyos sapagkat pangako ng Diyos yan. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Sabi ni David, I've been young. Ako'y naging bata at ako'y ngayon matanda na. Hindi ko nakita ang matuwid na nagpalimos ng tinapay. Kapag kayo'y nagpalimos ng tinapay, ibig sabihin niyan, hindi totoo ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay tapat na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Kaya kung mamumuhay tayo ng may kabanalan, nakaugnay po yan dun sa sa pangako eh. Right? Kung si Kristo'y darating, pangako niya yan, ay magbabago ang lahat. Lahat ng mga inaasahan ng tao sa mundo mawawala eh. Pero yung inaasahan natin na si Kristo'y muling babalik, mangyayari yan. Sapagkat pangako niya yan. Yung pangako ng tao, huwag niyong asahan yan. Hindi Diyos yan. Kasi ang tao nagbabago. Yung sinabi niya ngayon, mamayang ngayong 4:00, mamayang 4:01 nagbabago na. Pero yung salita ng Diyos, kahit pagbali-baliktarin mo yan, hindi magbabago yan. Totoo yan. Yan ang pwede nating asahan. Kaya nga, mas lalo tayong pinalalapit sa Panginoon na mas makilala pa natin siya at malaman natin yung kanyang mga pangako. Ito, isa lamang pangako ito na magbabalik siya. 7,000 yung pangako sa Biblia. Paano pa kaya itong hindi kita iiwan ni pababayaan? Ang tanong ko sa inyo ngayon, pinabayaan ba kayo ng Diyos na hindi kayo kumain ngayong maghapon? Hindi kayo nakakain? Ilalabas sa sinungaling ang Diyos niyan pag kayo hindi nakakain ngayong maghapon. Alright? So, in a different ways, gumagamit ang Diyos. Kaya ang ating pag-asa at direksyon nasa Panginoon. Ang problema, kulang tayo ng pagkaunawa at pagkakilala eh. Dahil kung kilala mo ang Panginoon, sa Kanya ka aasa. Siya ang gagawa ng paraan para sa iyo. At doon ino-honor ng Diyos yung katapatan. Pagka nagtatapat ka sa Kanya. Kasi pwede tayong umasa sa tao, pwede tayong umasa doon sa gagawin natin. Akala natin ito na. Hindi pala. Dito tayo tinuturuan ng Diyos ngayon na umasa doon sa Kanyang mga pangako. At yan, lalong naglalapit sa atin. At ito, makikita natin, nakapamumuhay tayo na may kabanalan at ayon doon sa Kanyang kalooban. Sampal sa dyablo yan kapag naging tapat ka sa Diyos. Amen. Okay? So ano bang problema mo? Pera. Tanong, nakulang ba ang Diyos sa iyo? Yan yung sinasabi natin lagi, no? Mabuti pa yung pera may tao, yung tao walang pera. Yan ay basic need lang din na kailangan natin. Pero hindi ka dyan talaga mabubuhay ng kasi iba-iba yung paraan ng Diyos eh. Kung pinoproblema mo yung laging pera, di mukha kang pera, hinahanap mo pera. Hanapin mo muna ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng bagay idadagdag na lang sa'yo. Pangako ng Diyos yan. Amen po. Mga kapatid, ako po ay mahigit ng 40 years na nangangaral ng salita ng Diyos. Alright? Pero ni minsan na hindi ko nakita ang Diyos na nagkulang. Sapat lang. Kung meron man sumobra, ay mabuti. Pero hindi nagkukulang ang Diyos. Naroon ang protection niya. Naroon ang pag-iingat niya. Naroon ang kalakasan. Naroon ang provision. Okay? Huwag tayong gumaya doon sa mga Israelita na nasa ilang. Na nahirapan, gusto nang bumalik doon sa Ehipto. Alright? Yung mga ganun, walang pagkakaiba sa mga Kristiyano yan. Maraming pagsubok. Mas mabuti pa nung ako'y dating, hindi ako na born again, hindi ako pumupunta sa simbahan, o kaya ang buhay ko ngayon, pumupunta ako sa simbahan, ay naging ganito na. Alright?
So, kinakailangan mong makilala ang Panginoon at yung mga pangako niya sa'yo. Ika-4, umiwas sa masasamang pagnanasa. Ano ba yung mga masasamang pagnanasa? Paano ba maiiwasan yan? Okay? So, huwag hayaan kontrolin tayo ng makamundong pagnanasa na sumisira sa ating buhay at relasyon. Pakinggan niyo mabuti. Una, mag-ingat po sa pagiging sakim. Yung kasakiman po ng tao talagang sagad hanggang buto. Nakita na po ninyo yan sa flood control. Yung mga congressman at mga kontraktor, nasa kasakiman nila, kahit na lumubog ang bansang Pilipinas, basta makakuha lang sila ng pera. So, mag-ingat po tayo dyan. Sapagkat yan, garantiya yan na hindi ka papasok talaga ng langit pagka ikaw ay sakim. Makikita niyo po yung kasakiman, ano? Yung hindi na kontento sa isang sasakyan. 4 na po hanggang 100 yung sasakyan. Ang tawag natin diyan kasakiman. Imagine mo, pwede mo bang sakyan yung 28 kotse ng sabay-sabay? Parang ato lang yan eh, yung dadalawang paa mo pero ang sapatos mo 1,000. Ayan, tawag diyan kasakiman. Yung sapat lang na may maisuot ka sa paa mo, eh okay na yan. So ang mahalaga, nakakapamuhay tayo ng malinis ang konsensya at merong kabanalan. Okay? Mag-ingat po sa immoralidad. Ano ba yung immoralidad? Yung hindi wastong pag-uugali. Yung immoralidad po, ito yung namumuhay sa kasalanan na ah, pandaraya, pagnanakaw, pangangabit sa mga asawa ng may asawa, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang dami po niyan. Pag binasa niyo yung Ten Commandments, baliktarin lang niyo yan. Immoralidad ang tawag diyan. Eh paano pala pastor yung mga nasa simbahan ng ano? Pagka sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, immoral ang tawag sa iyo. Naintindihan niyo po? Kaya hindi po tayo madadaya diyan kasi pag sinabing moralidad, yung wastong asal. Pagka immoralidad, hindi wasto. So, hindi wasto yung sumamba na kahit sabihin mo na hindi naman namin sinasamba yung pastor, eh, paalala lang. Eh, sino ba nagsabi sa yung paalalahanan ka niyan? Ang nagpapaalala sa atin ay walang iba kundi salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang totoo. O mag-ingat sa pagkahumaling sa material na bagay. Ano? Maraming pwede tayong ano, talagang i-accumulate eh. Kapag lalo na kapag may pera ka, gusto mo bili dito, bili doon. O gusto mo itong makuha mo. Kahit na utangin mo at magkang-uutang ka, eh, doon ka masasadlak sa talagang matinding problema. So, hindi lahat po material ng bagay ang solusyon sa ating kahungkagan. Kaya kung ating relasyon sa Diyos ay maayos, magiging sapat po ang lahat. Amen? At hindi tayo ma masasadlak dito sa pagiging sakim. Ano? Alright? At yung pagiging immoral. So, tinuturuan tayong mag-ingat. Kaya baka nagiging sakim na tayo, nagiging immoral o nahuhumaling sa material na bagay na kahit hindi mo kailangan ay napakarami. Ano? Grabe, may mga taong ganyan na sa dami ng mga material na bagay, hindi naman kailangan ibili ng bili. Okay? Eh, anong pakialam mo, pastor? Eh, yan, nagpapakita lamang yan na kung anong uri ng management na meron ka sa buhay. Na meron ka na, hindi ka pa kontento. Hindi. Kasi ang tao, insatiable yan. Kumbaga, walang kasapatan yan. Laging kulang. Kaya hanap siya ng hanap na pupuno dun sa hungkag na puso niya. Na ang totoo, ang pwede lang pumuno sa ating kahungkagan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang salita ng Diyos na kailangan natin. Alright? Kalima, mamuhay bilang kabahagi ng kalikasan ng Diyos. Ano po yung mamuhay na kabahagi ng kalikasan ng Diyos?
Tinawag tayo upang magpakita ng kanyang kabutihan at karangalan sa ating pakikitungo sa iba. Okay? Pakinggan niyo po mabuti. Halimbawa, ipakita yung kabaitan sa iba. Paano ba tayo magiging mabait? Okay? Yung mabait ka, yung kindness, na kung ano yung pwede mong magawa sa kanila. Right? Pero may mga tao kasi na yung kabaitan pinagsasamantalahan, inaabuso. So yung kabaitan, yung nagiging kind ka doon sa mga taong deserving na talagang dapat mong tulungan kasi maraming scammer ngayon. Kaya titingnan po natin lagi yan. Yung kabaitan, inilalapat po yan natin doon sa talagang mga tao na kailangan. Ngayon, paano kung wala ka namang ibibigay? Hindi ka magiging mabait. Marami pang uri ng pagtulong eh. Wala akong ibibigay sa'yo pero pwede kitang maipanalangin. Pwede kitang tulungan ng ganito. So kung meron tayong mga tinatawag na tangible na pwedeng ibigay as an act of kindness, pwede natin ibigay yan. Kung wala ka naman, ano pwede mong gawin? Alright? Kaya nga po, ang inasabi ko nga, yung pag-asa natin nasa Panginoon eh. Kaya kapag umaasa po kayo sa tao, baka mabigo kayo. At maging dahilan pa yan na wala namang kwenta yan si pastor, hindi namang mahinga ng tulong yan. O di naging masama pa ako. Kaya nga, mga kapatid, hindi ako ang Savior. Ang Savior natin si Kristo at ang Diyos nating inaasahan. Kaya kung magpapakabait kayo sa akin, wag. Dahil baka mamaya humingi kayo ng tulong at hindi ko kayo mabigyan, eh magtampo kayo. Wala namang kwenta yan si pastor. Hindi gano'n mga kapatid. Ito pakinggan. Kaya nga, tinuturuan ko kayo na umasa sa Diyos eh. Eh ako sa Diyos lang umaasa. Alright? Akala nung mga tao na nandiyan sa Pilipinas, nagkakamal ako ng salapi dito. Eh samantala ako'y turista dito. Wala po akong trabaho dito at ako'y nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Okay? Eh, yung mga, siyempre, hindi mawawala yung humingi ng tulong. Kung may tutulong, nagbibigay naman tayo kahit papaano. Pero, saka, lahat ng pwede nating magawa ay gagawin. Pero, kapag wala na, eh, tapos na. Ibig sabihin, hindi na. Wala na tayong ibibigay dyan. Ang pwede nating may tulong ay may panalangin ko kayo na tulungan kayo ng Diyos. Na kung paano ako'y umaasa sa Diyos, ganun din ang pag-asa natin sa Kanya. So, ipakita yung kabaitan. Maging mabait ka pa rin. Right? Saka, doon sa kaya mo na pwedeng gawin. At yung pagpapatawad. Okay? Kahit mahirap gawin. Mahirap bang magpatawad? Pero yan po ang dinidemand sa atin kasi kung hindi magiging maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa, paano kaya magiging maayos ito sa Diyos? Hindi ka nga makapagpatawad eh. Right? Kaya ito po mga halimbawa ito na magpakita tayo ng kabutihan at karangalan sa paraan na itinuturo sa atin ng Diyos para makapamuhay tayo ng merong kabanalan, na merong pagsunod, paggalang sa Kanya. Kaya mahirap gawin ito, pero ito yung kailangan. So, abutin po natin talata. Ang practical na application po ng talatang ito ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung sinasabi natin na mamuhay. Ano po? Yung magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po sa kapangyarihan ng tao. Kalawa, yung alagaan ng ating relasyon kay Jesus. Ikaw ba'y nananalangin? Ikaw ba'y nagbabasa ng Bible? Nakikinig ka ba ng salita ng Panginoon? So, diyan mo maalagaan ang iyong relasyon sa Kanya. Umiwas sa tukso. O ikaw ang lumalapit sa tukso. Maraming tukso sa mundo. Mula ulo hanggang talampakan, sinasabi ko po sa inyo. Makaiiwas ka lamang sa tukso kung alam mo ang inuutos sa iyo ng Panginoon. Ipamuhay ang kanyang kabutihan sa araw-araw.
So paano natin pamumuhay yung kanyang kabutihan? Biyaya ng Diyos sa iyo, araw-araw nabubuhay ka. Yung magpasalamat ka sa Diyos, maging mabait ka sa iyong kapwa, alright? Maging maunawain. So yan po yung buo nitong ating mensahe ngayong gabi na sana ay nakapaghatid tayo ng pagpapalakas ng loob sa bawat isa na yung dakilang na binabanggit natin mga pangako ng Diyos sa atin ay para makapamuhay tayo na may kabanalan. Kasi ang hinihintay natin yung pagdating ni Kristo. Eh, hindi pa siya dumadating. Paano tayo mamumuhay? Kung tayo namumuhay sa kasalanan, ewan ko lang kung kandidato ka pumunta ng langit. Kasi yung namumuhay na mayroong kabanalan at pagsunod sa Diyos, kahit mahirap, pinipilit nilang sumunod kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga nakikipaglaban tayo eh. So itong aking mga nabanggit na ito yung mga guidelines kung paano tayo mamumuhay ng mayroong kabanalan. Pamumuhay na ang Diyos ang ating patuloy na pinaniniwalaan at pinaglilingkuran. Kaya nga mga kapatid, ngayong gabi, kung kayo nakikinig at nariyan, napagbulay-bulayan po ninyo itong ating paksa ngayong umaga na yung pangako ng Diyos sa atin, gagawin niya yan. Pero tayo ay merong utos na mamuhay, na hindi tayo masadlak sa mga tukso at mga kalasuan ng mundo o kahalayan nito, kundi yung doon sa kabanalan, kabutihan ng Diyos ang ating sundin. Para tayo ay nananatili doon sa mga pangakong hinihintay natin sa pagbabalik ni Kristo. So anumang hirap natin ngayon, manatili tayong tapat. Manatili tayong tapat doon sa kanyang mga salita. Amen? So sana ay meron po tayong mensahe na napulot at nangusap sa atin ng Diyos sa gabi ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabi ito. Amin dalangin ang pagkilos mo. Na nawa Panginoon ay patuloy mo kami na turuan at tulungan na makapamuhay na may kabanalan. Na naway mas lubos na makilala namin si Kristo sa aming buhay at ang salita niya ay aming patuloy na malaman pa, maunawaan upang makasunod kami sa iyong kalooban. Panginoon, ang mga puntos na aming napag-aralan, naway magbigay po ito sa amin ng tamang daan para sa pamumuhay na may kabanalan. Dinadalangin po namin ito at pinagpapasalamat kay Kristo Jesus. Amen. Alright? So tayo po'y dadako sa ating tithes and offering. Kung kayo po'y napagpala, pwede po kayo magbigay ng mga kaloob sa ating kapatid na nakakare po kay Sister Merlinda. Alright? So ito po ay walang sapilitan, pero ito po ay isang investment ng ating bagay parang nag-i-invest tayo for eternity. So, yung tinanggap natin, yung ating binibigay bilang pasasalamat natin. Alright? So, kung ano man yung kaloob nyo, ay ayon sa inyong niloloob na hindi napipilitan sapagkat mas mahal ng Diyos ang nagbibigay ng kusang loob na may pangako na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alright? So, kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magbigay. Alright? So, ipapanalangin po natin yan at pangwakas na panalangin at benedisyon. Awitin po na. Benediction po natin. Okay? Dakilang Diyos, aming dalangin ang mga kaloob na aming bibigay na ikaw po magpapala, magbabalik sa bawat isa. At nawa sa mga mensahe na aming narinig, na mamuhay na may kabanalan sapagkat ang dakilang pangako ay totoo. Na kami, Panginoon, ay makakasama ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. At habang kami naririto pa ay makapamuhay kami na may kabanalan kahit na maraming pagsubok, pag-uusig at sa mga huwad na aral na aming naririnig. Manatili kami nagtatapat
sa aming Panginoong Hesus. At dinadalangin po namin ang pagpapala mo sa bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ulitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Papalay ka naman ni Yahweh at kahabagan ka naman ni subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatipong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong papayapa at makatulog ng mahimbing at ihanda kayo ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po at sa susunod na linggo, ako po ay speaker muli sa Shepparton Presbyterian Church September 14. At sa October, I have one Sunday na po ay yung ating online service. At yung second Sunday natin, kung makakadalo kayo sa Jesus Cares, so mas maganda ano po. And then you can keep on listening even on at night. So, kasi po yan sa hapon na i-upload. Alright? So God bless you po. And then reminder po sa ating mga scholars. So I want you to greet your sponsor. Magpadala po kayo ng thank you letter at saka yung greeting sa ating sponsor. September 13 po yung kanyang kaarawan. Okay? So God bless you po.